Nawa, maging bukas po ang ating mga puso at kaisipan na siya ay mapakinggan. At sa pangalawang pagkakataon, hindi ko na po siya masyadong magpapakilala dahil siya naman po ay lingkod na ng Diyos sa matagal na panahon. Nariyan po, ang ating speaker ngayon, Pastor Roman R.L. Brain. Hindi na namin usulit na pala. Magpapakilala ka, hindi ko tayo. Hey! Good morning po. Kumusta po kayo? Bakit pinag-ibig sa akin? Okay. Itong mga nakaraang weeks po ay tayo na nag-pray. Nag-pray po talaga tayo. Kasi po yung nangyayari, pinag-aralan namin sa Valenzuela sa Valenzuela na yung pong Matthew 24. Pag binasa po natin yan, yung mga palatandaan ng Panginoong Jesus ay babalik na. Matatapos ang mundo. Ang dami po, iba yung mga listahan, mga lindol, iba-ibang mga karanasan, mga gera. Pero, may mga kasi po tayo na nakalagay doon, hindi po ito ang katotohanan. Uy! Wala. Okay. Kasi po, di ba, kung magkakaroon na ng World War III, hindi na siya bago. Kailan po kayo na nakarinig ng lindol, ng baha, kailan po, ng gera. Ipangano na ito kung nurog din ang Panginoon. Hindi siya bago. Tama po? Kaya tayo mga anak ng Diyos, silang po tayo. Relax lang tayo. Kasi nga, ito'y karanasan na paulit-ulit yung takutong o karamihan sa atin hindi lang takutong tagusok, palanging musok. Ang dami kaya nila. Kaya ang biyaya po ng Panginoon sa atin ang pakuli. Kaya iba po nga sa atin ang ginagawa ng bumad. Buwan, para po tayo ay mas masigla nag-exercise. O yung iba, ang daming diet, yung mga sinasabing ng workout. Tingnan niyo po katabi niyo. Ano kaya ginagawa niya? 5 months? 6 months? Pero salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ito kasi po yung po pag-uusapan natin ay forgiveness. Amen. Kaya yung pong prayer namin tungkol dito ay gano'n na lamang. At ako po mismo, pinausap ng Panginoon na ano po yung mga kailangan kong patawarin. May kailangan akong patawarin, may kailangan akong hininga ng tawad. Kasi po, mahalaga bago po tayo usapin ng Panginoon, naranasan natin yung mga salita ng Panginoon. Tawag kayo? This, pag-pray po natin, na maranasan natin yung pag-iros ng mga Espiritu para tutunan po yung may salita. So, tayo po muna yung namin. Pray. Lord, salamat po ng mga. Ang bagay ito ay tinatalaga po namin. At pinagpapasama ko sa inyo. Napakabuti ito. Salamat sa buhay, sa kalakasan. Salamat, aming Ama. Lalo sila kami Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, iniimbitan niyo po kami. Panginoon na lumapit sa inyo. Kung ano po ang meron kami kabigatan, kasalanan, hihingi ng tawad, at may mga kapatid kami, kaibigan, kasama na kailangan patawarin. Ang umaga ito, Panginoon, ay gagawin niyo po na mas malinaw ang inyong salita. Alam namin po yan. Kaya lang po i-pray mo patawad ng mga kasalanan. Lord, humingi ko kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Araw-araw po, Lord, wala kaming matanda ang araw na lumipas na kami hindi nagkasala. Ganun po kami. Ganun po namin kailangan ng inyong biyaya. Araw-araw. Lord, patawaran niyo po kami. Sa aming pag-isip, sinabi, sa aming mga ginawa at sa mga bagay na dapat namin gawin, ito kami hindi namin ginawa. Lord, thank you so much. Dahil po namin maranasan
It is our word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pag-usapan po natin ngayon ang forgiveness o kapatawaran. Kasi po, ang pagpapatawad, dapat po natin, palagi po siya ang dapat na available na tayo mismo willing magpatawad at humingi ng tawad, vice versa po yun. Kasi po sabi ng Panginoon Jesus, palatawarin tayo kung tayo nagpapatawad din. Nakaanggulo po yung dulot na yan, kung tayo marunong magpatawad, pinatawad din tayo ng Panginoon. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, yung kung binasa natin kanina, makikita po natin ito sa 1 John 1:9. Masarap po mag-discuss ng Word of God, lalo-lalo ang isang verse lang. O masarap din ang kwento, pero sa umagang ito, ang ganda-ganda po na yung pong simpleng verse na yan, ahatiin po natin sa apat. Ang sabi po ng Word of God, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin, and to cleanse us from all unrighteousness. Ang salita po ng Panginoon ay pagpalain sa ating mga puso ay pabalik. Dahil ang Biblia po mismo ay nasabi na lahat po tayo nakakasala at walang makabot sa pamamagitan ng Diyos. Ibig sabihin po no, walang taong pwedeng mag-claim na sa iyong mga kasalanan. Araw-araw. Meron po ba sa inyong nakaranas na lumipas po sa araw tapos matutulog na siya? Ay nagsusumid lang kanyang puso na sabi niya, Lord, salamat po yung buong makakon. Hindi ako nagkasala. Ano po ba meron? Pagkatapos mo magsabi nun, kasalanan naman yun. Right. Kaya po ang Panginoon Diyos kinakailangan ito dahil sa lupa. Dahil alam ng Diyos Ama na hindi natin kayang sukyan sagipin ng ating mga sarili sa ating mga kasalanan. Imagine po, one time, big time, yung specific day na tayo lumapit sa Panginoon, hindi tayo natawag. Yung first time na tinanggap natin sa bilang Panginoon sa pagkakas, tayo po nilinis sa lahat ng ating kasalanan. At ang sabi po niya sa Romans 8:1, nung po tayo pinatawag ng Diyos, dahil nakakonekta na tayo sa Kanya, may relasyon tayo, wala na po tayong condemnation. At kung tayo po yung wala, mula nung araw na yun, at kung magkakasala tayo, kung kasalanan ng kasalanan bilang anak, iba po yung kasalanan ng mga anak at sa hindi anak. Right. Good. Hello? Iba po yun. Kasi po sinasabi ng Diyos, kapag kayo nagkasala bilang anak ng Diyos, yung po ay nakakaaway. Hindi yan kasalanan para kagaling sa langit. Hello? Mali po yun. Hindi po yan kasalanan para kayo galing sa Israel. Hello? Yun po yung malinaw na nagkasala ka bilang anak ng Diyos, pero hindi yung dahilan para kagaling sa Israel. Halimbawa po, di ba may yung mga anak po natin? Lahat po ba ito may mga anak na? Hindi pa. Diba? O yung ibang may mga magulang. Okay, lahat anak, magulang. Okay. Pag tayo po ay magulang at yung anak ay nagkasala, halimbawa, to the point na sinabi ng korte na napatunayan na nagkasala, pumatay o nakulong, at sasabihin mo, itatakwil ko ng anak ko na mula kayo hindi ko na siya anak. Masinod ko kayo. Siguro sa'yo. Pero sa katotohanan, hindi magbabago yung president today. Sa tingin ng langit, hindi mawawala ng relasyon mo bilang ang makina dito sa lupa. Diba? Kahit sinumpa mo pa siya. Sobrang galit. Pero sa katotohanan, hindi po nababago yung relasyon. Kapag dito sa lupa mo, ay di lalo na sa Diyos. Pero nung sa tingin ng Diyos sa atin, tinatakot na kita. Alam niya ang binigay. Diba? Ang kanyang butong na ibinayad sa ating mga kasalanan. At ibig sabihin, once na tayo po ay pinatawag ng Diyos, yung tuloy-tuloy na. At minsan, kahit parang tayo nakakaranas, na parang hindi ka naman ng Diyos, parang yung po'y pakiramdam lang natin kung nakaya ko. Ngayong maga, titingnan po natin, ang sinasabi ng Panginoon, simpleng bagay, sabi ko po kanina, hahatiin po natin yung verse sa apat na bagay. At ang title po na pag-usapan natin ngayon,
how to experience forgiveness. How to experience forgiveness. Dumating na po ba kayo sa sitwasyon bakit napapagod na kayo ng may katawad? Babalik-balik na lang. At parang, ano pa kaya ang Diyos? Hindi mo tayo yung Diyos. Minsan po, sa ganitong sitwasyon, may isang kapatid na nagmamadali. Nagsasalita ng pastor eh. Pumasok siya, hingal na hingal siya. Tapos, doon po, wala nang upuan sa likod. No choice siya kundi pumunta sa unahan. At habang nandun siya, dinidiscuss ng pastor, sabi niya, pag-usapan natin ngayon ang 10 tutos. Makakapasabot ko. Hinihingan po siya. Tapos binanggit po ng pastor. Sinabi ng isa sa mga 10 tutos, huwag igalan mo ako yung Diyos. Okay? Tapos huwag kang magkaroon ng anong larawan na inanaman. Nandun po siya. At yung pong rate na tinignan ko sa pagkakasama niya. Maya-maya sa kanyang pagpatuloy, binanggit din niya na sinabi rin niya sa punos, bawal magnakaw, huwag kang magnakaw, may kapausahan niya. Bigla po yung pagtingin ng pastor doon sa lake, lupot na lupot yung isura ng kanyang mukha. Magnakaw kaya ang kakatulog. Lupot eh. Tapos tuloy-tuloy siya, habang nalulungkot po siya, doon sa binabanggit, maya-maya, binanggit naman ng pastor, kasama po mo sa kalagay, huwag kang mag-apin. Ang hindi mo sa awa, huwag mong pagkakali. Bigla dito mabalik mo ito. Ito mo niya, bigla siya. Sabi mo pastor, may hanapan siya kung ano ito. May solution, pagkatapos ko sabi mo ito. Bakit? Narinig ko pa lang naman, narinig ko na tapos. Hindi na yung pastor. Pag-upo. Tapos sinabi yung bawal magnakaw. Sipon na wala yung mga ito. Kailan po na ito. Ayun. Bakit mo na nasabi ko, bawal magyapin? Bigla kang nagawa. Sabi ko pa ito, nakaalala ko na yung wallet ko kung saan ko nag-iwan. Eh! Naalala niya ko sa kanya. Ganun ba kayo magtrato ng kasalanan? Minsan nakala natin. Ganun ba tao, ayaw basta umami, di ba? Palagi, ang naging isang utos. Kapag ikay nahuli, huwag kang mahami. Tama ba yun? Mga kapatid, itinanong po tayo, lahat po tayo itinagin sa kasalanan. Tayo po may kasalanan na. At minsan, ganito ang attitude natin. Instead na humingi ng tawad, instead na aminin yung kasalanan, hindi. Hanggang pwede, ang gagawin niya ay itago ang kasalanan ito. Okay? At sinabi ko po kanina, lahat po ng tao ay nag-struggle pagdating sa kasalanan. No matter how good we try to be, we still fail God. Sometimes we fail through our words. Sometimes sa ating salita. At sa mga bagay. Problema, hindi lang yung kasalanan, kundi yung pagtatago ng kasalanan. Ngayon mga po, meron pa tayo tinatawag ng kasalanan. Baka biglang mag-class dito yun. At sinabi niya na si Dr. Jan, ito ang kasalanan niya na matagal ng tinatawag. Maharap nila po yun, huwagin ng tayo, at dumating sa kanyang Diyos. Huwag po natin kalimutan, malaking tulad po ngayon ng mga CCTV. Grabe po yung taas ng kanyang resolution. At lahat po, kahit po ating simpleng salita lang galaw, capture po ng CCTV na kami sa langit. At yung CCTV niya, mula nang tayo pinanganak, talo po niya ng ultrasound. Lahat. Sasabihin mo lang doon, kailangan malaman ng anong sinabi ni Joshua. Mula noong 1920, ano ang kanyang mga bagay na hindi sinabi? Pero iniisip, lalabas po. Wala po tayo yung pwede alam po natin yan sa panahon ng Garden of Eden. Diyan po nasimula na sila ay mapalaya. Sabi ng iba, mapala daw si Adam.
Kaya yung idea ng kung nag-asawa ka, dapat, hindi wala kayo eh, masasama kayo. Kasi kung hindi, nakikira ka sa bahay ng bahay sa lalaki, may hirapan mo talaga kay bakit may kayo ng husay. Meron na nag-relay na kayo na, tapos pupunta ka, tapos kung ikaw ang papalit na kanya, hindi ko pwede yun. Kaya dapat magpapit ka ng sarili. Pero, dahil magkasala sa iba si Adan, matindi ko yung ganda yan. Di ba pinalayo sa iyo sa Christ? Akala nila, pinalayo sila. Pero ang blessing ko, ginawa ko yun ng Diyos sa katotohanan. Bakit hindi sila maging immortal sinner? Kasi pag tuloy-tuloy po silang kumain ng bunga, darating ko yung time na hindi na sila pwede makasalanan. At yung po yung isang blessing kung bakit ganun po ang nangyari. Mga kapatid, titignan po natin sa umagang ito, yung apat na bahagi. Paano ba maranasan talaga yung pagpapatawad ng Diyos? Hindi mo pakalipali ka. Ulit-ulit. Kailangan po natin i-review yung sitwasyon natin. Many people try to deal with it in the wrong way. Yung iba po tinatago, yung iba dinideny, yung iba excuse. Yung iba, nagpipiling not guilty. Sa bahay, kung sinabi mo, bakit ito na lang yung tirang ulam? Ano nangyari? Pag-itin pusa, yung aso, si kuya, dati. Ang pag-ibitan. At saka lang niya na amin, kapag hindi namin naman ng ebidensya. Ganun tayong tao. Normal sa tao, yung natulog ng lahat. Instead na umamin, maghahanap ng paano mag-blame. Sinong tuturo. At yun po yung ginagawa kasalanan natin kung ba ang tagal-tagal na panahon pa ni Eva at ni Adan. Ngayon po, tingnan natin, mapupuli natin at mapapasalamatan ng Diyos dahil sa mga kasuhanan ko. Unang bagay po, tingnan natin, how to experience God's forgiveness. Ang sabi po yan, by knowing God's condition. By knowing God's condition. Mararanasan natin yung pagpapalawan ng Panginoon. Paano? Sabi po dyan, by knowing God's condition. If we confess our sin. Yung sabi yung verse, kung aaminin nyo, sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. Kaya kailangan po natin ang kondisyon ng Diyos para tayo patawarin. Kailangan magpili natin. Sasabihin sa kayo, matasara ko. Kaya di ba ang hirap yung struggle na hindi ka didirect sa Diyos para humingi na tawad? Ngayon po ba may dinadaanan pa ba kayo? Kung tayo sa isang specific tao para magpupumpisa ka doon, tapos maghihintay ka. Anong mga prayers ang gagawin ko? Ilang amangin ng Manila, luluod po ba ako? Ilang rosaryo ang gagawin ko? Ang hirap po, di ba na? Malalaman mo ibang tao kasi gusto nga natin tao eh. Ang sabi po ng Biblia, ng salita ng Diyos, kailangan natin ilapit ito sa kanila. Ito po yung kanyang kondisyon sa atin. Mahalaga po ito. Naliban doon sinabi ng Panginoon kapag kayo nagpapatawad, nagkasalanan iba pa, tatawarin ka din. Tapos ang sabi po niya sa verse, if we confess our sin. The word confess means to agree with God about our sin. Pag lumapit tayo sa Panginoon, Lord, nagkamali po ako, humihingi po ako ng tawad sa inyo, at minsan gusto ko ng Diyos na kahit naman hindi mo sabihin sa Panginoon niya, alam niya yan, pero requirement niya, yung po kanyang nirelate ko sa atin, hinihingi niya, na lumapit tayo, hinihingi natin. Alam naman ng Diyos ang lahat. Minsan po, may isang sakisan na lumapit sa pari. Sabi mo, sinabi ng pari, talaga nang hindi ako mag-isal. Sumunod sa akin. Mandatory. Sabi niya sa akin, sige po. Sabi siya ng kasalanan, sabi siya, marami. Hindi po may kasalanan, marami namin yan. Sabi niya sa kasan, ano po gagawin ko para sa katawan natin sa kasalanan? Sabi niya, bakit? Sandali, parang meron ka pang hindi masasabi.
Kumukuha ka ba nun? Ano po? Mhm. Kinukuha ko ba ang laman ng offering box? Ano po yun? Hindi ko marinig. Sabi ko, palit nga tayo. Ako dyan sa labas, dito ka sa loob. Tingnan natin kung hindi marinig. Sabi nung isang, ako ang nasa loob, kayo nasa labas. Sabi nung isang, may problema po tayo sa nating sister. Parang lumanak siya ang ano? Saan ba yung business niya? Medyo lumanak po siya. Tama ka! Hindi nga marinig dito. Kapag tayo nasusuko sa ating kasalanan, pumapag lang tayo, o hindi natin marinig. Ang gusto ng Diyos, usang loob tayo, kung lumapit tayo, Lord, umigil pa ang nag-awa sa Kanya. Ang ibig sabihin, umakabit ka sa Panginoon, at willing ka sabihin sa Kanya kung ano yung mga kalong. To the point na talagang gusto mo lang ikwento sa Panginoon, ito kasi nagsimula lang ako sa isip, tapos ganito na yung mga ako, patamalin ko ako sa aking mga kasalanan. At yung Diyos ko ay nalulog para sa bagay nito. At ito po ay isa sa kanyang requirement sa akin. Tama natin maranasan ang pagpapatawad ng Panginoon sinasabi ko yan by knowing the condition of God. At isa sa binigay ng condition sa atin para sa kapatawaran ito ay involved po dito sinasabi yung acknowledging our sin. Maraming halaga po ang bagay nito. Mga bagay. Si Haring David po ay nagkasala at matindi ang kasalanan ni Haring David. Tingnan po natin. Nasa Psalm 32, basahin po ito. Psalm 32 verse 5. Tapos, magsimula pa ako sa 3. Sabi ko na sa ilalim ng Panginoon, nang hindi ko ipahayag ng aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagbuha. Verse 4, sa araw at gabi, ako iyong pinaparusahan. Wala nang natirang lakas sa aking katawan. Parang hamog na natutuyo sa init ng tagaraw. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi ko na hinilingin. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat ang lahat ng sala ko iyong pinakaroon. Si Haring David po ang nagkwento ng ipagtapat. Ramdam niya, kaya nisipan niya mga buto, talagang natutuyo ang nanghihina. Kaya gawin siya sa puto, hindi ko na kaya. Kailangan ko yung lumapit siya, mamingin ang aking mga kasalanan. Mga kapatid, kung nakakanta po tayo ng kanya. Meron po kami biruan sa church ngayon. Pag nasira ng sasakyan, pag nagkasakit, ang palaging binabati ng mga kapatid dahil mga close. Kapatid, sisikan mo yung kasalanan. Ano yung sabihin? Biruan na po yun. Yung sa namin yung kapatid ay nagbiyahe sa Abri, tumawag, i-pray daw. Tumabog yung gulong, mahabang bili. Tapos nawalan naman yung airport ba? Nung lagay ng condition. Kaya, nung malaman ko, sabi ko sa kanya, magsisika na ba ito? Kasi po, pero huwag po natin isipin na kapag tayo nagkasakit, tayo may kasalanan. Hindi po ba natin associated yun? Nagpataon po na sinabi ni Haring David na mga kasalanan siya, iyon. At hindi niya ito maramdaman sa kanya ito din ito. At yan sa sitwasyon ng buhay. At nung tuloy siya, ito natin dito. Meron po siyang binanggit na nasa Psalm 51 at sinabi niya doon. Ang isa pang problema niyan, yung kanyang sabihin, joy of salvation, nawawala. Diba? Hindi naman, pag tayo po ay nagkasala, huwag po natin inisipin na tayo nawawala yung kaligtasan. Hello? Hey. Hindi po apektado yung ating pagpunta sa amin dahil sa ating kasalanan. Tayo po ay nagkakaroon ng kalungkutan dahil nalulungkot po tayo kasi nag-apektado yung ating joy of salvation. Hindi nagbabago yung ating pagpunta sa langit. Hello? Although yung iba, medyo may problema po dito at maraming mga grupo na nagsasabi. Pag nagkasala ka ngayon, kahit ang mga grupo, hindi ka pumunta sa langit. Ang sabi nyo sa pagsasaksi ng mga kausap ko, kung ikaw ba ay nagkasala ngayon, pumunta ka
nainis ko sa kanyang banal na Espiritu, hindi sinabi, hindi ka naligtas. Ang sabi niya rin, David, lumapit ako sa Panginoon, kasi hirap na ako, kailangan aminin ng aking kasalanan, kasi sabi niya yung joy of salvation, yung po aking tago, yun ang nawawala. Pero hindi ka naligtas. Kaya ang nagpapalit po rin sa akin, sinasabi niya, paano mo maranasan yung pagligtas ng Diyos sa akin, o yung ating kapalawaran, Amen. hindi ko alam kung kayo po, Every day, ay lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad. Nag-isip, o baka matulog, o bawat lahat. Kasi hindi natin naman. Kailan pa tayo babawiin ng buhay? Kailangan natin, may ipapagalan tayo sa kagawin ba o yung iyong kamatayan? Pag nag-jogging po ako doon sa Villa Segunda, yung mga nakakasabay ko po, meron pong kasagano na lakad. Meron na nakali ito. Bakit mo tuloy? Bakit mo lakad? Hindi ba exercise? Yung ayos ba? Tapos pag tinibay mo, tinausap mo, saka na lang. Saka na lang. Malayo pa naman darating sa iyo. Kaya po, andyan ang gera. Andyan na ito yung nangyayari. Anong gagawin natin? May ipagpatindi ko ba kung anong tayo mo, yung pagdating niya, may pagpamatay niya. Available po ang pagpapalawad ng Diyos sa atin every day. Every day. Tuwing ko ang Panginoon sa bagay niya. Kaya siya kanyang gabi, inacknowledge niya kasunod niya ng kasalanan para sa bagay. We need to take responsibility sa lahat ng confession and stop making excuses. Lord, I have sinned. Turn back to God. Kailangan sa natin. Akala natin mo tayo apektado ng ganyan. Second, by knowing God's character. Ang sabi ko doon, He is faithful in just. Yung po second part. Kailangan po natin malaman, unawain, sino itong Diyos na ito. Kasi po ang kondisyon niya, confess. Kasi po ang karakter ng Diyos, kung sino yung Diyos, kaya po ay matapat at pero matuwid. Kaya yung pinasama matapat ang Diyos, pero nalilito tayo, pero kailangan na tayong parusahan sa ating mga kasalanan. Hello? Di ba ganun po nangyari? Kasi sabi niya rin David, sinabi ko na ako yung aking kasalanan, pero nangihina naman ako. Tapos nawawalan akong ganang mag-pray, nawawalan akong ganang magbasa ng Bible. Di ba ganun Bible may mga tinatawag kasalanan? Nabubuhay tayo, ayaw natin namin. May ilalay mo tayo sa Bible. Wala ka nang ganang magbasa, wala ka nang ganang mag-church, wala ka nang ganang mag-pray. Ito po yung sinasabi ko ng nawawala na yung Lord of salvation. Kaya sa visitation, pag kinausap mo, akala mo simple-simple lang mga bahay, pero siya po ay masyado na nasasaktan at nalululog na sa kanyang kalalay. Kaya, kailangan po natin, hindi namin hindi mo naman dito yun na, ano yung kasalanan tinatago mo? Alam mo pala, kasi sasabihin. Siyempre, lalo mo magagalit yun. Diyos ka ba? Yun na, kapatid. Yung po mga pastor na kabisado yung mga kasama ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi na Diyos? Anong iniisip niya? Anong ang ginawa niya ng mga anong nangyayari sa kanya? Kasi po, ang mga taong nag-enjoy at pinagpapala ng Panginoon, hindi ko lilipas ang maghapon na hindi niya kasasapin ang kanyang Diyos. At hindi siya magpupuli sa parang iwanan yung Bible. Parang ang hirap po nun. Di ba? Kahit anong dahil mo, mag-iisabi ka, gusto ko rin natin kumain. Eh yung spiritual po natin, ang pagkain natin, Word of God. Yung kayo pag-usap natin sa Diyos, parang nalangin. Ay kung ito po yung nawawala, minsan magbubuhat ka na. Kailangan hindi mo po kayo wala. Hindi mo yung kita. Kailan kayo hindi nag-pray? Hindi mo yung kita. Kailan ko rin nagbasa ng Bible? Iiyak na. Malalaman na. May kasalanan na siya. Ang sabi po dyan, we need to know the character of God. Our hope does not rest in our goodness.
Sa Diyos mo po talaga yung biyaya ng bagay mo. John gives two powerful description. God is faithful. Faithful means God keeps His promise. Hindi mo ba nasa Diyos di ba? Ang sabi nga ng Numbers 19, sabi niya doon, yung Diyos ko hindi katulad ng tao. Pag yung tao nangako, ang sasagot sa'yo pag tinatanong, asan yung pangako? Nangako eh. Ito pa rin ba? Kung meron nangako na pala. Kaya, pag may nangako, pasalamat na kayo kung may namasa. Pero yung Diyos, ang sabi ng Diyos, sabi ko ng Bible, He is faithful. Balance siya agad ng Diyos eh. Matapat siya, pero gusto. Yung justice ko, hindi ko yung pwede mawala. If God promises forgiveness, He will never break that promise. Kaya, ito lang po, kasi nasabi sa akin, yung verse na napakahalaga, verse John 1, para natin na-experience yung tuloy na pagkatawad ng Diyos, ang sabi ko yan, knowing the condition at ang huling progress. And second, knowing the character. Sino itong Diyos na ito na nangangako sa atin? Gaano kalaki yung kasalanan na pwede mong magawa na isipin mo, hindi ka kaya patawarin ng Diyos. Anong kasalanan mo pwede gawin natin na hindi pwede patawarin ng Diyos? Meron ba? Wala eh. Gaano karaming karaming kasalanan pa rin hindi patawarin ng Diyos? Kasi nakasabi ng Bible, yung kanyang bugtong na anak, ibinigay sa atin. At kasabi ko ng Diyos mismo, kung ibigay niya kanyang bugtong na anak, anong bagay pa? Kailangan po natin manawahan ito sa ating buhay sa araw-araw. Kung bakit kanya po katapat, kabanal at kabuti ng Diyos para sa atin. Lamentation 3:22 and 23. Great is your faithfulness. It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. Hallelujah. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ano po ba? Bait ang Diyos sa atin. Ngayon, sabi mo, para baka hindi na ako patawad ng Diyos. Baka hindi ko na kaya lumapit sa Kanya. Isipin naman. Minsan po, yung isang lawyer, nung kakausap nila, sabi niya, Pastor, nagsisimba lang ako tuwing birthday ko sa Pasko. Mula po nung 21 years old ako, pagpapasok ako sa simbahan, saglit lang, papasok ako, bumubulong ako, at pag lumod ako, ito ang sinasabi ko sa Lord, Panginoon, please, pakibawasan ang kasalanan ko. Wise year, birthday niya at Pasko. Pakibawasan po ang kasalanan mo. Kasi hindi po siya naniniwala na kaya sa tawarin ng Diyos ang kasalanan niya. Kasi ang dami-dami. Ang nakakalungkot, kung Kristiyano ka na, anak ka ng Diyos, tapos may ganito ba ng idea? At kung kinausap ko po siya, at binanggit ko ito, lawyer po ito, sa mahusay ng lawyer, kung yung pinili pero nagulat po ako parang sa pinunggit na sa alas ko. Sabi niya, totoo pa talaga ang Bible. Hindi ganyan parang sinasabi ang Panginoon. Ano sabi? Ministry natin ay tapat. At wala po pwede kang makamit sa kasalanan na hindi na ayaw patawad. Ay lahat yan. Ang maganda po sa Diyos ko ang patawad, yung kasalanan mo nakaraan, yung ngayon, at yung hinaharap. Pero hindi natin pwede abusuhin ng mga araw niya. Kasi po, pag tinignan natin, at muna tayo sa pangatlo, kaya mahalaga dito yung binanggit niya, this is a very important truth. God cannot ignore sin because He is perfect. Holy.
sin must be done. Kaya minsan nga po may mga consequence tayo. On the cross, sa Jesus po, kinuha niya po yung punishment. Kaya sa Romans 8:1, binanggit doon, pag tayo po yung nakipag-isa kay Kristo, there is no condemnation. Tapos na. Kaya kung nagkakasala man ako ngayon, o sa araw-araw, paglapit ko sa Panginoon, pero salamat. Itong kasalanan kung ito, alam ko pinatawan niya. Inaamin ko, talaga lang yung grabe ko. Ang hirap ng struggle. Pero humingi ako ng tawad sa inyo. Ano mo Panginoon yun? Hindi pa lang pa ako huli, nagpipray at sinasabi, Lord, may gagawin ako kasalanan bukas, at sa susunod pa, humingi ako ng tawad sa inyo. Pwede ba? Alam mo na ang kasalanan yung gagawin, itutuloy mo ba? Sabi ko na Diyos, is faithful to us. May gawin nito sa'yo, dahil na naman. Kaya mahalaga po doon, yung bagay ngayon. Alam mo, ang request ng Diyos, ang kondisyon niya, confess. At yung karakter niya, sa tinanong dito, ay faithful to us. Third, by knowing God's consequences. May consequences po tayo to forgive us and to cleanse us. Wow! Panginoon, salamat po. Ito po yung para maglasan ng pagpapatawad nyo, aminin ang aking kasalanan. At salamat na ito yung Diyos na banal. Ikaw yung Diyos na faithful sa lahat ito. But now, kailangan makita na ang lahat ng nangyayari ito, sinabi niyo po naman. Yung pong consequence na ginagamit ito, hindi ito yung negative. Consequence sabi niya, to forgive us and to cleanse us. Hindi ka lang basta pinatawad, nililis ka sa iyong mga kasalanan. Iba po yun eh, di ba? Pag lumapit tayo sa ating kaibigan, kasama, o mga kabuhay, o madalas misis, dahil madalas namin kaway ang ating misis. Sabihin natin, kaway ang mga kasalanan. O, kasi namin pinatawad. Ang bonus po ng Diyos, hindi ka lang basta pinatawad. Ang sabi doon, nililis ka sa lahat ng iyong unrighteousness. Ano ba yung yung kung epekto ng kasalanan sa iba, nag-guilty ka. Guilty ka. Kasi hindi na ako mapakali. Ang nahihirapan ako sa mga ako. Kailangan kami yung kasalanan ko. Pagdating mo sa Diyos, ipinabalik yung joy of salvation. Si Pastor Erwin po, kasama ko ito sa Mindoro. Matindi po yung dinaanan niyang pagsubok. Yung kung kanyang father, panganay sa mga tayo, pinatay ng gusto niya ang angke. Tapos, ang tatay niya. Sipin lang ang usapan. Ito pa lang kapatid nito, umagin ito. Dito sila mga kapatid. Gusto, yung panganay, pinatay ito ng panganay. Ang usapan, maraming kinintay na sama ng loob si Gusto. Sinubo si Kuya ng mga aliraya, ganyan, ang maraming kargadong dala at na hindi nasa-usapan. Dumating yung tayo ng kausap nila, lasing si Bunso. Tapos, pinakausap siya ni Kuya, humingi ng pasensya, pero sabi yung kanyang pamahalan. Pinatay na yung Kuya. Ang problema, almost 4 days na, hindi pa nakikita. Yung tatay nila. Nagulat sila, may balita. Kapag ko lang po, pero ang layo ko ng kung halimbawa, nasa may kawayan po tayo, nakita ko yung bangkay, dagat po yan, di ba, yung Lord Island, nakita ko sa baybayin na San Jose. Nandito bangkay, at hindi nila na mabuhat kasi pag ginawa ko parang malalaglag yun, may iwayan yung bangkay. Ito, bakit nasa ko? Siyempre, galit na galit si Pastor. Sabi ko sa hindi ko sa mga katao. Sinakulong. Kaya usapan na nagtitray. Hindi sa mga tuloy-tuloy sa aming ministry. Kung sa manang ko, sabi niya Lord, kung mga ko kung makakaya ko. Tumugal po siya ng halos 2 years. Baka nagtali siya, pinakausap na ito lang niya. Okay. To the point na maya-maya, pinakailangan ko na magpapura dito sa atin. Laking gulat po ng grupo kasi po na-detect na meron siyang enlargement
Kinakausap ko nga siya, sinisip ko nga yung gospel. Pero bakit gano'n? Palagay niyo ba? Pag nakalaya na siya, nakausap mo na siya, talagang malulog sa tingin mo. Hindi siya. Siyempre, pinatayong tatay ko eh. One time, sabi niya, pag-pray niyo po ako. Pag-pray niyo ako. Sabi niyo pa sa iyo, anong plan? Pupuntahan ko siya sa tulungan niya. May dala akong mga papeles at nag-release sa bilang doon, palayain siya. Dahil pinakatawag sila, pinausap ko na ang mga kapatid, pinausap ko na ang mga mother, at yung iba pang mga kapatid niya, para sa i-release sa bilang doon, kaya gusto ko sa patawagan. Oh, pinatawag ko yun. At sabi niya, dito ako na sa bahay, at least 1 week, magkakasama tayo dito. Tapos, isi-share ko sa iyo kung bakit ako lang isa itatawagan na. Alam niyo po ba? Wala akong isang buwan, yung sinong na-schedule na ng teka. Nagulat ko ang ko. Siyempre, yun ang ano. Pero yung in-schedule lang ang nalasabihan ko sa bahay. Hindi na ako nakakang bumagawa sa mga. Sabi ng ano. Sabi yung may kinalaman ng spiritual. Amen. Maraming buhay sa aking wala naman siya lagi sakit sa puso. Nung nagtanim siya ng galit, sobrang galit niya. Lumaki ang puso niya lahat. At nung nag-pray siya, nagpatawad siya, nagkatiwala sa Panginoon. Kaya nga po, naniniwala ang iba na kapag may mga karamdaman tayo, minsan, dahil sa kasalanan, minsan dahil sa kasalanan. Di ba may paralitiko sa Luke chapter 5 na dinala yung apat na mga kaibigan sila, tapos binuka sila yung bukong, doon nilagay sa ang daming tao. At kung makita niyo sabi ng Jesus, anak, pinapatawad namin yung kasalanan. Bakit hindi mo na yung address ang intention para gumaling yung paralitiko? Pero yung address sa Jesus, yung kasalanan. Diba? Pero dahil yung mga nagpupulungan, yung mga leader ng mga nandun sa unahan, ang sadya lang nila para maghanap ng kasiraan sa Panginoong Jesus, para guluhin ang kanyang ministry. Kaya sabi ng Panginoon, bakit ganyan ang iniisip niyo? Alin ba mas mahirap ang patawad ng kasalanan o sabihin sa lalaki kung tumayo ka, lumakad ka? At magaling na yung Panginoon. Kaya sila ni Jesus. Minsan, kailangan mo ipakita yung pagpapatawad ng kasalanan ay mayroong immediate na epekto sa ating buhay. Sinabi ka din, naranasan ito. Yung sinasabi mo si Pastor Michael, yung lalaking na nandun na paralyzed. Unang assignment. Pag nakaramdam po kayo ng panghihina sa katawan, mag-search po kayo, spiritual. Lord, o kaya kayo hiningi kayo. Pagdaling ako, bakit wala ba? Maliban na sa sinabi niya ng Apostol Pablo. Lord, ilang beses ako nag-pray, bakit hindi pa rin? Pero sabi ng Diyos, yung place mo kayo, yung place mo kasi sa kanan sa iyo, habang nakikita mo meron pang tangahan. At pag ganun mo yun, huwag mo kayo magpilit. Kasi po, hindi na siya magpilit. Okay, Lord, sige, kung nasa akin ang kapasanan ito. Okay, gagawin. Si Nick Buttigieg, sino ko nakakilala? Walang dalawang kamay, walang dalawang paa. Pero natin po, almost 40 countries na napuntahan na libre. 8 president na nakausap niya. Again, nasa California na siya. Nagkaroon ba ng pamilya? Nagkaroon na ng siya, Japanese. Meron pa siyang twin na anak, may kambal. 4 na yata anak niya ngayon. Pero lahat kumpleto. Wala ka tayo, sabi niya. What magaling ang buhay? Ang mother niya nurse. Ang father niya pastor. Hindi malalagay ko sa scan, sa ultrasound. Bakit gano'n wala? Nagulat sila lahat. Pero mula pagkabata, nung lumalaki, hindi mo lang sa sinabihan na wala kang magagawa, inutin ka. Dapat lagi kang may kasama. Hindi. At sino sinisibisig na yan? Tinanggap niya sa kanyang sarili niya yung blessing ng Panginoon. Kahit ako walang pati, naggrabe po yan, mag-motivate. 2004 kayo, pumunta po siya dito sa GCF, sa Araneta. At pag nakita po siya, ako yung blessing ng Panginoon sa naman ko.
knowing is God's faithful. Right. Pag tayo pinatawag sa Kanya, wala na po maraming kwento, wala maraming drama. Ang sabi ng salita ng Diyos, know His character. And third, know the consequence. Grabe yung puno sa'yo. Tinatawag ka na, hindi siya pasok. Yung kung nabang napag-distress or unrighteous, yung epekto ng kasalanan, di ba kung nagkamali tayo parang iyak-iyak pa rin? Pag nakita kayo, iyak-iyak pa rin. Lalo-lalo na kung may utang ka, ang hirap. Minsan, magkasalubong kayo, hindi pa ako nakagawin. Ang hirap! Alam niyo mga kapatid, di ba maraming tayo sa Panginoon? Pero sabi ng Panginoon, tinatawag na. At yung pinapapatawaran ko sa iyo, lahat ng guilt na naano, inaalis ko ng Panginoon. Pero dahil nagpatawaran sa Panginoon, Pinatawag nila at pinag-pray ko din na yung pain sa loob. Yung saan na ito, kung nakikita na hirap na hirap ako, pero ang gusto ko lang na isama sa pagpapatawag. Yung po yung pinatawag dito. Minsan kasi nagpatawaran eh. Sige, pinatawag kita. Pero hindi ko yung makakalimutan. Pag may pantay mo ng aking pa, hindi po ganun ang ating Diyos. How to experience God's forgiveness. Sabi po ng salita ng Diyos, east and west. Minsan hindi sila pwede mong magsama kung makita. That means when God forgives us, He removes all our sins completely. Hindi tayo pagkakbalik sa Diyos. Na yung kasalanan mo, pautuloy ko sa kanya, tayo kasi po, nililisin na God does not bring them back to Diyos. Ang Diyos po, alam niya lahat ng bagay, hindi siya nakakalimot. Pero never ka ang sumpatan ng Panginoon. Pero yung mga kasama natin, nako. Nagkamali ka ngayon, tapos parang inulit mo. Noong 1976, ito na yung mali mo, ito na yung kailangan mo. Hanggang ngayon pa naman. Forgiveness means that there has been cancelled. Hindi na wala sa mga religious, wala na hindi ng masama, kasalanan. Pero kinakasila na ang lahat ng mga bagay ng forgiveness. Hoy! Yes. By knowing God's completeness. Amen. Kung papasin dito, yung pong yung verse na yan, pinagin po natin, sinatyan natin sa saka. Diba? From all unrighteousness. Yung pinaka-doing. Complete. Complete ang pagkakatawa ng Diyos sa atin. Amen. Ano po kayo makakataon na pagkahanapin mo sa Diyos at nung pinatawag kayo, nag-iisip ka na lang, gusto ko yan ang pinatawag mo. Pag sa mga kami ng limbawa dito sa Sakeo, sobrang yaman. Pero, nung ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, nagulat siya. Kasi sa mismo, wala siyang pag-asa na pwede siyang tanggapin ng Panginoon. Kasi ang kumakalat ng kwento, ang kaisipan, hindi nakikisama sa mga makasalanan ng mga leader ng reliyon. Hindi na dapat nakikikain, nakikipagkwentuhan, at yun po ay kultura sa kanila. Kaya gulat sila nung pumunta si Jesus, tapos nakituloy sa bahay sa kayo. Ang kasalanan ng taong doon. Ang dami niyang malimaletang kinuha ang pera. Imagine niyo po, tumisin na ito ng pera. At kahit may mga tao, alam ng mga tao doon na noong mga panahon noon, pagkalanan ng kabiyaya ka, kurang. Hindi naman. Diba? Pero, nauhaw ko sa kayo sa pagmamahal. Imagine, dahil hindi kadaan
binabasa ko yung verse, kahit anong ulit-ulit, nung nandun na si Jesus, kasama na siya, hindi ko alam kung ano mga pinag-usapan. Walang binanggit, hindi tayo pwede mag-isip na kung ano, pero ang nakita ko doon, maya-maya, tumayo si Sakeo. Nasa loob na yung po yan. Pag tayo niya, sinabi niya, Panginoon, kalahati ng aking mga kayamanan, ipamimigay ko sa baba. Ano nangyari? Ano sinabi niya sa kanya? Tapos, sabi ko, bakit kalahati lang? Kalahati lang may pagsunod si Sakeo? Kasi po yung sumunod ko sa akin. Kung meron man akong nadaya, ibabalik ko ng apat. Kung nandaya sa 100,000, gagawin ko 100,000 ang ibabalik. Kaya nag-reserve siya ng pambayad. Hindi na nakaulit ko naman. Si Sakeo, nang iparote mo si Jesus, nakita niya sa kanyang puso niya ay naandun. At tinatawag siya ng ating Panginoon. Tapos imagine ko, pinakamahalaga sa kanya, na kayamanan, bigla ngayon nung makita niya pa i-release niya ang lahat ng ito. Di ba ang tao dito nagkakagulo? Pag pinag-usapan ng kayamanan, kaya nga pag may nagsasabing, Pastor, pamimigay kong pera, ito lang ang kailangan natin gawin. Ang pera po kahit saan mata ninahap. Hindi na yata ng mga ano ba yan? Okay. Ang sinasabi lang po natin mga kapatid, yung ma-encounter ni Sakeo, ang Diyos, yung kung ganyan puso o hindi ko, at yung mga bagay na mahalaga sa kanya, sinabi niya, dahil ako ay nakunagin, dahil ako pinatawad at manunuwi ng mga ako ngayon, na magbalik at makakita ng pagpapatawad ng Diyos sa buhay. From all life issues. Kompleto ang pagpapatawad ng Diyos. Cleanse us, forgive us, removes guilt, removes the stain of sin. The blood of Jesus Christ purifies our lives. So, nasa pulong ano din, kung pinatawag tayo, hindi nga nagpas niya, nililinis pa yung ating buhay, inaalis yung guilt. Kaya sabi namin sa Lord, Lord, salamat, ibinalik ko po yung glory of salvation sa buhay ko. Ito po, yung parang mga pahuli. First 10:1-7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Notice the word all. Not some sin, not most sin. All, lahat ng kasalanan, pinatawad ng Panginoon. There is no sin of heart for the cleansing power of Christ. God's grace is greater than our failure. Mga hinihingi namin ng sinita na maging anas tayo. Ipagdus natin ang ating mga kasalanan. Ilapad at maniwala po tayo na pinatawad po tayo ng Diyos. 100% ang lang po yan. If we confess our sin, God will forgive us, cleanse us, restore us. Because He is faithful in us, and the promise is made possible through the sacrifice of Jesus Christ. Bring it to God, confess it honestly, and receive the forgiveness and cleansing of our heart. Okay. Pag-aralan po natin at sa puso natin ng palagi. Araw-araw natin yung practice. Ang pagiging matawad sa Panginoon. At maniwala tayo ng matawad tayo. How to experience forgiveness of God? Una, by knowing God's by knowing yung una po namin is condition. Pangalawa, character, and third, consequence, and forgiveness. Okay. Kaya ito, ang Diyos ko ay nasa pinabot ko ba tayo? Hindi na tayo mag-guilty sa kasalanan. Ang ginagawa natin, ang kinakailangan mo, kinakailangan tayo ng Diyos kami ng tawag sa kanya. Dahil siya ay palaging Diyos pa patawag natin. Ang karamasan ng mga gawin ko sa
Pinatawag siya ng Panginoon. Tinanong pa siya, God's diba? Ganun po ang gusto ko doon. Diba pa tayo, magkasala tayo kasi na dahil ang pinatawag tayo ng gusto ko, ganun tayo, magpapasok natin na ko, dahil gusto tayo ng pagkakas ko, ang pipilay ko, magpapasalamat ko sila. Dito po, ang gusto ng mga kasanan ko sa atin sa mga yung solution, yun, ang mga every day, pinakailangan natin sa sarili na isang linggo lang ang pumili ng mga. Hallelujah. Diyos po ang kapatid. Let us pray. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat ng kapatid. Salamat po kami. Salamat sa bigay na buhay sa amin. Salamat sa inyong anak ang Panginoon na inihandog para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamilya. Salamat po sa pagkuhalan na kayo po ay banal, ay bibig po. Ang nililinis po kami. Sinabi ko sa lahat ng nabiyo sa inyong mga kapatawaran. Lord, salamat. Alam po namin Panginoon, mayroon kayo mga bagay na sinabi at hindi na sa mga kasalanan. Kaya gusto po namin balik ng mga nakapuli. Pasalamat sa inyo ng mga kailangan po tayo ng Panginoon. Hello, kumusta kayo? Malinaw? So, ako isa lang po natatanda. Napakasarap ang panahon. Yun pala ang rason. Kasi,